Aalis na naman nga kami ngayong araw para mag-grocery. Papunta kami ngayon sa Lucky, dun kasi kami madalas mag-grocery. Dahil halos lahat ng mga kailangan namin nandun na. Karamihan ng mga Filipino product nandito na. Kaya hindi na rin kami lumilipat sa ibang grocery store. Hirap kasi kung palipat-lipat pa, diba? At every week din talaga nag-grocery kami. Kapag kasi bumibili ako ng mga gulay, kailangan within a week maluto ko na siya. Pinakamatagal na yung isang linggo bago sila mabulok. Sa mga karne naman, okay lang kahit gaano katagal siya ma-stock sa freezer. Pero kahit ganon, pang isang linggo lang din yung binibili ko. Sobrang mahal na nga ng bilihin ngayon, hindi ko na nga alam kung paano pa ako magtitipid or kung paano pa ako magbabudget. Napakahirap din talaga mamuhay dito sa Canada, lalo na kapag hindi ka marunong mag-budget ng pera. Lalo na napakamahal ng cost of living dito. Kaya napakalaking tipid talaga kapag nakapag-sharon kami galing sa mga handaan. Charot, parang naging tradisyon na din kasi na mag-sharon kapag may handaan dito sa Canada. Nung medyo bago pa nga ako dito, nahihiya pa ako. Pero nung nalaman ko nga na mahirap ang buhay dito, hala sige, wala na akong hiya-hiya. Kahit 10 kilo pa isharon ko, okay lang. So, ayun na nga, hinati-hati ko muna itong mga giniling bago ko ilagay sa freezer. Tuwing makikita ko nga itong resibo, napapalunok at napapapikit mata na lang talaga ako sa presyo. Hay, kailan ba tayo yayaman? At ngayong gabi nga, may aatinan tayong party. Pero syempre, hindi tayo makakapag-sharon dahil buffet type yung restaurant. Nabanggit ko kasi kanina yung pagsasharon pag may party At dahil malapit na nga yung Pasko, sobrang dami nang nagaganap na Christmas party ngayon. Pero sa totoo lang, hindi mo mararamdaman yung Pasko dito sa Canada. Mafe-feel mo lang talaga na magpapasko na kapag may nakikita ka ng mga Christmas decor sa mga kabahayan. Kaya sobrang nakakamiss talaga ang Pilipinas kapag mga ganitong panahon. So after 20 minutes nga na biyahe, dumating na din kami dito sa Mangkok Restaurant. Dahil dito nga gaganapin yung Christmas party ng TGP Winnipeg. At pagkadating nga namin, ito nga yung bumungad sa amin kaagad. Kaya ibinabalang namin yung mga gamit namin at kumuha na kami agad ng pagkain. Mahirap na, baka maubusan pa kami, diba? Pagkatapos ko nga kumain, kumuha na ako agad ng mga dessert. Na-curious nga ako dito sa mga square na puto, kaya kumuha na ako. At meron din silang ginataang mais. Syempre, hindi natin makakalimutang hindi kumuha, diba? Favorite ko yan Medyo maliit nga tong plato kaya naisip ko babalik na lang ako mamaya. At nagising na nga tong anak ko kaya binuhat ko habang kumakain ako ng dessert. At hindi na nga namin natapos yung party dahil nagwawala na yung anak namin. Kaya napag-decide na namin na umuwi na. At wala pang 10 minuto nung umuwi kami, narinig ko nga tumutunog yung fire alarm. At chinek ng asawa ko sa labas. Nakita nga niyang may umuusok sa floor namin. Kaya agad na kaming nagbihis at bumaba na. Buti na nga lang, hindi naman natuloy kung ano man yung nasusunog dun sa floor namin. At isa nga din to sa kagandahan dito sa Canada dahil napakabilis mag-response ng 911. Pag tumawag ka ng 911, wala pang 3 minuto, nandyan na agad sila. Kaya bihira mo lang din talaga makikita na nagkakasunog dito sa Winnipeg.